Ito po ang nangyari. Pinagtibay talaga ng Committee on Justice led by Chairman Luistro. Nagkaroon po ng botohan muli para sa final decision. Kinatigan ng majority ng Committee on Justice ang naunang desisyon na walang substance. In other words, nagkasundi rin talaga sila sa huling meeting ng Committee on Justice na irekomenda na sa plenaryo ang dismissal o pagbasura sa impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Pero siyempre, yung ibang oposisyon na pro-impeachment, gusto nilang mapalitan si Pangulong Marcos. Alam naman natin kung anong layunin. Pag napalitan si Pangulong Marcos, si Sara Duterte ang uupo. Pero kakaunti sila. Actually, aapat. Aapat po yung bumoto ng tumutol sa gagawing committee report. Papunta na ng plenaryo for final destination o final approval ng 1/3 membro ng Kongreso. So ayan na. Ito ay ginawa hapon dahil tuloy-tuloy nga po ang galaw ng Committee on Justice. Sa plenaryo na lang po yan aabangan. Pero malaki na ho ang tsansa na talagang tapos na ito. Dahil kahit dito sa committee, para lang dun pinagbutuhan pa yung pag-a-approve na ng pagre-rekomenda ng committee report, natalo pa rin po ang mga petitioner or complainant. Talagang majority ng mga member ng Committee on Justice ay naniwala walang basihan ang kaso, kailangan tapusin na, kailangan i-dismiss na, at yun ang kanilang gagawin. I-rekomenda na sa plenaryo. Ayan ang update. Samantala, nako, eto, marami hong nagmamadali at hindi naman siguro masama. Nananawagan na po sa Office of the Ombudsman, Boying Remulla, ang mga complainant at naniniwala na dapat ay umusad na ang reklamo ni Senator Trillanes sa kasong plunder laban kay Sara Duterte, Vice President, tungkol sa mga paggamit ng pera at maling paggamit ng pera at iba pa. Kasi po halos mag-iisang buwan na naipile sa Office of the Ombudsman, ang kasong ito hindi pa rin gumagalaw. Ang panawagan ng naniniwala na dapat ay imbestigahan at kasuhan si Sara Duterte ay napapanahon na daw po dahil nga ho susunod ng issue ay ang impeachment process. Okay? Ang impeachment ay administratibo lang yan para siya ay matanggal sa posisyon. Hindi katulad ng criminal cases na ito ay may pagkakulong dahil hindi biro ang plunder law na siya kong inirekomenda at ipinail ng kampo ni Trillanes. So, nakatutok sa Kongreso para sa susunod na impeachment laban kay Sara, at ito namang ombudsman ay kinukulit na ng mga taong gustong mabigyan ng pagkakataon gumalaw ang kaso laban kay Vice President at mabigyan din ng pagkakataon si Sara Duterte may pagtanggol ang kanyang sarili. Kasi sa ngayon, sa media lang nagtatanggol si Sara. Social media, statement, pronouncement, gano'n lang. So, ang ombudsman na po ang bahala dito. Napakaraming trabaho talaga ni Boying Remulla. Kaliwat kanan ng mga kasong ipinali sa kanyang opisina. Sa malalaking mga personalidad, mga senador, congressman, kontraktor, government official, at ngayon nga po, Vice President ng bansa. Pero seryoso si Trillanes kasi na kanyang patunayan sa korte ang kanyang mga aligasyon na maraming pera, mga bilyon-bilyong account sa bangko ang mga Duterte. Kasama dyan ang pangalawang Pangulo. Kaya nga, plunder ang nirekomenda ang kaso kasi nagdududa sila kung saan galing ang pera nito. So, due process, bibigyan ng pagkakataon lahat. So, sabay-sabay ito, plunder, impeachment, laban kay Sara Duterte. Parehong gagalaw at pinagagalaw. Pero hindi naman po pinangunahang guilty. Yan ay parte ng proseso, rule of law na naman. Although yung rule of law ayaw tanggapin nila. Laging pag kinasuhan ang sino man sa kanila ay harassment, abuse of power, recycle, lumang kaso. Ay hindi. Ang kaso, ebidensya, hindi naluluma. Ang paghahanap ng katarungan ay kahit anong oras at hindi rin naluluma.
ang paghahanap ng katotohanan, hindi rin yan naluluma at lumilipas. Kaya kahit anong sabihin ng kampo ng mga Duterte na ito ay recycle, harassment, pamumulitika, yan ay political statement lang. Ang dokumento, ebidensya at testigo ang dapat magsabi. At tingnan kung papaniwalaan o hindi. At yan ay mangyayari lang sa trial. Hearing sa Kongreso sa impeachment trial sa Senado. Hearing sa Ombudsman, trial sa Sandigang Bayan, dyan din po lalabas ang lahat. At sila po ang bahala kung anong dapat gawin. Yan ay parte ng proseso. Okay? Kailangan umabot doon. Lagi natin sinasabi for information and education sa ating mga channel. Although yung iba hindi nakakaintindi, akala na nila pag binabanggit natin ng mga anti-Marcos, ang mga Duterte, binabanatan. Hindi ito banat. Hindi naman sila dapat banatan eh. Sabihin lang natin kung ano ang kailang ginagawa, ano ang kailang karapatan, ano ang mali kailang ginagawa, yun. Hindi pwede tayong sasama sa kanilang paniniwala. May kanya-kanya tayong paniniwala. Kaya laging sinasabi ko, justice for all. Katarungan para sa mga biktima, katarungan para sa akusado. Kung ang mga Duterte akusado, katarungan din ang sigaw na yan. Tama lang yan. Ang mga biktima, ganon din. Pero hindi pwedeng hindi talaga sila isailalim sa pananagutan at pairal ng batas. Yun po yun. Yung nagagalit, hindi nila nakakaintindi. Sarado ang isip. Dahil hindi nila alam ang rule of law at hindi nila alam ang tamang proseso. Ang alam nila, huwag panagutin ng mga Duterte. Ang alam nila, walang kasalanan. Ay hindi pwede. Madaling sabihin, ang walang kasalanan, pero ang paninira, mga dokumento, ebidensya, hindi yan nabubura. Ayan po yan. Kaya mananatili po tayong magbabasa ng sitwasyon, magbibigay ng opinion, analysis at interpretation sa nangyayari. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Yan po yung prinsipyo natin. Paalaala po natin yan. Mahalaga yun. Dahil yan din ang gusto ng ating kasalukuyang gobyerno. Disundan natin at suportahan natin. Yun ang tama. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Managot ang dapat managot. Yun ang tamang gobyerno. Walang kwenta ang gobyerno kung puro pagtatakip, kampihan, takipan. Pero kung panagutin, kung may kasalanan, ipairal ang batas, yun ang tamang gobyerno. Yun ang may buhay at kinabukasan gobyerno. May pag-asa ang bayan pagkaganon. Pero pagka nagsiga-siga lang, nagtapang-tapangan lang, nagmumura lang, puro paglabag sa batas, pinagsisisihan yan. At may pagkakakulong yan. Kaya nga nakakulong na, di ba? Please like and share.